Saan nanggaling ang iyong pangalan? Gusto mo ba ito? O mas nais mong palitan ng iyong pangalan? Ito ang naramdaman ni Ayen tungkol sa kanyang pangalan. Dahil hindi niya ito gusto, naghanap siya ng pinakamagandang pangalan na maaari niyang magamit. Samahan niyo akong alamin kung paano natuklasan ni Ayen ang pinakamagandang pangalan. Dito sa isa na namang episode ng Mga Kwentong Chikiting. Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang Si Ayen at ang pinakamagandang pangalan. Kwento ni Heather Ann Pulido at guhit ni Juno Abreu. Palaging may dalang maliit na notebook si Ayen na pinagsusulatan niya ng listahan. Awayin! Ano yan? Tanong ni Inay. Dali-daling itinago ni Ayen ang notebook at lapis niya. Mga pangalan lang po, pabulong niyang sagot. Tuwing nakikipaglaro si Ayen, namimili siya ng pangalan sa listahan. Sa bawat papel na ginagampanan niya, mula bahay-bahayan hanggang teacher-teacheran, gumagamit siya ng ibang pangalan. Minsan pa nga, kahit tapos na ang laro, ginagamit ni Ayen ang kanyang bagong pangalan habang nakikipag-usap sa mga kaibigan. Kahapon, siya si Ate Hana. Ngayon, siya naman si Prinsesa Francesca. Marami siyang nalista mula sa araw-araw na paghahanap. Mga pangalang mula sa TV, libro, pelikula, at kung saan-saan pa. May mga ngalang maiikli at mahahaba. Jade, Sofia, Christina, Cinderella, at iba pa. Sinuring mabuti ni Ayen ang kanyang listahan, pero hindi siya makapili ng pinakamagandang pangalan. Kinabukasan, nilapitan ni Ayen si Teacher Faye. Teacher, ano po ba ang pinakamagandang pangalan? Bakit hindi natin hanapin ang sagot sa silid-aklatan? Mungkahi ng guro. Pumunta sina Ayen at Teacher Faye sa silid-aklatan at hiniram nila ang isang librong punong-puno ng mga pangalan at mga kahulugan nito. Nalula si Ayen sa dami ng pangalan. Nakita niya ang pangalan ng kanyang mga kaibigang sina Suzette at Maggie. Binali-baliktad na ni Ayen ang libro, ngunit hindi niya mahanap ang pangalan niya. Teacher, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng pangalan ko? Tanong niya sa kanyang guro. Napaisip si Teacher Faye. Sa tingin ko, Ayen, ang nanay mo ang makasasagot niyan. Maaaring nabasa niya sa isang libro o kaya nagmula ito sa probinsya niyo. Pag-uwi ni Ayen, dumiretso siya sa kanyang kwarto at nilabas muli ang kanyang notebook. Ayen! Awayin! Tawag ni Inay. Kain na ng nilapit! Pumasok siya sa kwarto, dala-dala ang paboritong suman ni Ayen. Kanina pa kita tinatawag, anak. Wika niya. Patawad po, Inay. Nagsusulat lang po ako ng mga magagandang pangalan. Paliwanag ni Ayen. Tiningnan ni Inay ang mahabang listahan ni Ayen. Bakit wala dito ang pangalan mo? Namumulang sumagot si Ayen. Ayaw ko po sa pangalang Awayin. Nabigla si Inay. Ngunit mahinahon pa ring nagsalita. Kaya pala mas gusto mong tawagin kang Ayen, anak. Napakaganda ng pangalan mo. Naluluhang nagpaliwanag si Ayen. Inay, tinutukso po kasi ako ng iba kong kaklase. Dapat daw akong awayin dahil iyon ang pangalan ko. Naku, anak,
Noong bata ako, lagi rin akong tinutukso dahil panlalaki raw ang pangalan ko. Kwento ni inay. Pero sabi ng mga magulang ko, ang Gawis ay tradisyonal na pangalan sa ating ili, sa Bontoc Mountain Province. Nangangahulugan itong mabuti sa Bontoc, ang wika sa atin. Ipinangalan sa akin ito dahil nakatutuwa raw ako noong sanggol ako. Ibig sabihin po ba, inay, ang pangalan ay mula sa ugali ng bata? Tanong ni Ayen na mukhang nababahala. Totoo po bang pakikipag-away ang ibig sabihin ng awayin? Napatawa si inay. Noong panahon ng ating mga ninuno, ang mga tao ay binibigyan ng pangalan pagkatapos nilang maipanganak. Kaya tama ka. Madalas, nanggagaling sa itsura o ugali ng bata ang kanyang pangalan. Pero hindi pakikipag-away ang ibig sabihin ng pangalan mo. Nakahinga ng maluwag si Ayen. Saan po galing ang awayin, inay? Ipinangalan kita sa nanay ko, sabi ni inay. Ang pangalang awayin ay sinasabing nanggaling sa salitang away, na ang kahulugan ay labas. Ang awayin ay taong mahilig maglagi sa labas. Ipinangalan kita sa lola mo dahil gusto kong maalala mo siya. Pero hindi ba? Mahilig ka ring maglaro sa labas? Opo, inay. Paborito kong mga laro ang tagu-taguan at akting-aktingan. Masiglang sagot ni Ayen. Nang sumapit ang gabi, nagdagdag si Ayen ng 2 pangalan sa kanyang listahan, Awayin at Gawis. Kinabukasan, gumanap na doktor si Ayen sa laro nilang magkakaibigan. Napili na ng kanyang mga kalaro ang mga pangalang gagamitin sana niya: Jade, Sofia, at Christina. Dahil dito, ginamit niya ang tunay niyang pangalan. Nagtaka ang kanyang mga kalaro dahil laging gumagamit si Ayen ng ibang pangalan sa laro. Napakwento tuloy siya tungkol sa pinagmulan ng pangalan niya. Kami rin pala ay mga awayin, sabi ng mga kaklase ni Ayen. Nagtawanan sila. Isang hapon, naabutan uli ni inay si Ayen sa kwarto na nagsusulat sa kanyang notebook. Nahanap mo na ba ang pinakamagandang pangalan sa lahat? Tanong sa kanya ni inay. Lahat po pala ng pangalan ay maganda. Pero, pinakamahal ko po ang awayin. Ani Ayen, saka yumakap kay inay. At dito na nagtatapos ang kwento ni Ayen at ang pinakamagandang pangalan. Ibahagi mo rin sa comment section ang mga pangalan na sa tingin mo ay maganda. Siyempre, pwedeng-pwede mong ilagay ang sarili mong pangalan.